Magandang araw mga banateros. Naku po, matindi ang sasabihin ko sa inyo ngayong araw na ito. Ang dahilan kung bakit natalo si Ontiveros sa kaso niya sa akin. Yaw! Bago! Unya. Sandali, relax. Maganda itong kwento ko sa inyo. Kasi alam mo, pinag-isipan ko na maigi ito kung ikikwento ko ba ito o hindi. Pero sige na, ikikwento na natin dahil alam nyo mga kababayan, ako pagka kumakaharap po ako sa kaso at ako po'y tahimik lang. Ako po ay, ang dami ko na pong kaso at ito'y hindi pang unang beses. Marami na, as in marami na ho. Kita nyo naman siguro yung mga pinopost natin ng mga nakaraan. Pero pagdating mo sa merito ng kaso, pagdating po sa mga issue ng kaso, hindi ko po yan dinidiscuss dahil yan po ay nasa korte. Pero ngayon dahil dismiss na po itong kay Ontiveros, ihimayin natin ng kapiraso kung ano ba yung sinasabi niya at bakit siya natalo at kung bakit matatalo siya sa 2028. Yun! Bago! Alam nyo kasi merong ano yan meron niyang relasyon, ika nga, meron niyang relationship yung pagkatalo niya diyan at ipapaliwanag ko sa inyo ha mga kababayan dahil alam mo, eto, isa pang isyung dapat nating pag-usapan din ngayon inamin na totoo ba yun? Inamin na ni Sandro Marcos na meron siyang allocation. Dito napakalinaw ho ng kanyang binitawad. Mukhang mapapahamak siya. Mukhang hindi niya napag-isipan tong sinabi niya. Kaya yan, pag-uusapan natin yan. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit inamin niya na meron siyang allocation. Nako po! Otay tayo dyan. Bago! Kasi this time hindi niya na po mapapagkaila po itong kanyang sinabi at binitawan dahil napakalinaw ng kanyang binitawan at yan po ay ating pag-uusapan. At the same time, pag-uusapan din natin yung isa pang may gustong tumakbong presidente. Gago! Atat na po ito mga walang yan to ha. Atat na po ito mga walang yan. Napakarami na pag-usapan kaya doon tayo sa dulo ha. Panoorin natin hanggang dulo. Walang bibitaw dahil napakaganda ho ng ating discussion ngayong araw na ito. Okay, simulan na po natin. Simulan po muna natin dito ho sa issue na ito. Kay Ontiveros. Ano po ba ang nangyari dito? Unang-una, siya po ay naulat. Yun. Natalo po siya. Ano po ba yung kaso na yon? Yung cyber libel niya na kinaso sa amin po nila Jason nila Attorney Topacio at kung sino-sino pa pong sila ka Eric at mga iba pa ho nating kasamahan dyan na kung saan ay kinasuhan kami ng libel dahil po doon sa aming komentaryo o opinion patungkol po dito dun kay pangalan nun si Maurilio. Yung di umanong witness niya laban dito kay Pastor Kibuloy. Okay? Isa kanya po ay sinasabi nitong tao na ito na siya daw po ay binayaran. Nako po, binayaran daw siya di umano nito ni Ontiveros. Okay? So, dahil dyan, nagkomento po kami, nagbigay kami ng aming mga opinion. Dahil bumaligtad nga po itong witness. Actually, isa sa mga sinabi nga namin, this is not the first time na merong hinaharap si Ontiveros na kaduda-dudang mga witness. Kaya nga nabansagan siya ng mga netizen na siya daw ay di umano, ay allegedly na nagtatanim witness. Kung ang administrasyon ni Pinoy noon ay may tanim bala, panahon ni BBM ay may tanim ebidensya. Ito daw naman si Ontiveros, kung sakasakaling maging presidente daw ito, ay malamang sa malamang magkakaroon daw ito ng tanim witness. Gago! Dahil nga po, sabi nila, hindi po ako nagsabi at allegedly, mahilig daw ito magtanim ng witness. Gago! Pero syempre, bago naman natin na i-discuss thoroughly ang kaso natin patungkol kay Ontiveros, bitinin ko lang kayo ng bahagya dahil napaka-importante nitong special announcement natin na ito ha.
this is a very special announcement. Ano po itong special announcement na ito? Tayo po ay nagpapasalamat sa ating napakatikas na abogado. At itong abogado na ito, talagang dekalibre itong abogado na ito. Alam niyo kung bakit? Ito po'y nakasama ng aking tatay. Ito po si Attorney Jordan M. Pizaras. Ito po ay nakasama ng aking tatay sa kumpanya for more than 20 years. At ito ay litigation lawyer. Napakagaling ho nitong tao na ito. At isang kwento ng aking tatay, ito po, sa kanyang post sa Banateros. Alam mo, meron tayong website, huwag niyong kakalimutan, banateros.com. Huwag puro .porn ang .com ang ating ito banateros.com a highly deserved endorsement kasi tumakbo po itong si Attorney Pizaras na congressman sa 1st District ng Bohol. Oy, mga taga Bohol, ito yung sinayang ninyo. Kasi tumakbo ito, hindi ho pinalad. Pero meron ho siyang isang matinding ginawa. Kinasuhan niya itong si Comelec George Garcia na di umano daw ay allegedly ay humingi sa kanya, nagparinig sa kanya na para manalo kailangan niyang magbigay ng ganito or gumastos ng ganito. Yan po ay ngayon ay dinidinig sa korte pero kinasuhan niya po. Alam mo kaya dito pa lang nabilib na ako Kasi nangyari ito before the election. Kung ikaw, kung ikaw tumatakbo kang kandidato, ang least na gagawin mo ay awayin ng Comelec. 'Di ba? Siyempre, hawak nila ang balota di ba? 'Yun ang least pero ito nagsalita. Nagsalita po against dito kay Comelec chairman. 'Di ba ho? Hindi katulad nung iba diyan, nagsalita lang nung una, bandang huli tumigil na. Ito ho, talagang nanindigan sa kanya sinabi, 'di ba? Na talagang siya daw ay di umano ay para bagang pinaringgan na kailangan ng kapalit. Something like that. That I do not know kung ano ang details nung kaso na yon. Pero gayunpaman, itong tao na ito ay sabi nga ng aking father, aking daddy, na isa ring abogado, nakasama niya ito doon sa isang kumpanyang pinagtatrabahuhan nila dati at talagang napakalupit daw nito. Laging panalo. Ang malupit ho itong tao na ito at isa pang maganda nga dito, pag sila nagsasama ng aking tatay, isa sa mga lagi nilang pinag-uusapan ay hindi ho babae. Hanak ng wewe. Gago! Hindi kasi 'di ba minsan mga kalalakihan pag nagsama-sama pinag-uusapan babae. Ito pinag-uusapan nila Bible verse. Yan ang kanilang discussion. Kaya naman ganun na rin din na pinagpapala ho itong mama na ito dahil napaka ho niya pagdating ho sa pagmamahal sa Panginoon. Yan ho ay dahil diyan talagang nakuha nito ang aking boto. Kung ako lamang ay taga Bohol, talagang iboboto ko itong tao na ito at ikakampanya ko. Talagang pupunta ako sa karsada para ikampanya ito. Pero hanggang dito lang ang magagawa ko dahil hindi po tayo taga Bohol. May trabaho din tayo dito sa Metro Manila. Kaya hanggang dito na lang ang ating Although wala pa namang eleksyon, ikakampanya ko siya. Ngayon pala, kakampanya ko na yan. 1st District. At ito pa malupit dyan, mga kababayan. Nung nalaman niyang nagkakaso ko, tinawagan niya kagad ng tatay ko. Sabi sa tatay ko, baka wala pang abogado yung anak mo. Ako na lang. At pro bono. Yun! Malupit na malupit. Yun ang malupit doon, yung pro bono. Siguro na napagtanto niya, ang dami ng kaso ng anak mo, baka hirap na hirap na sa abogado yan. Kaya pro bono. Totoo naman Actually, sabi ko nga sa inyo, nakailang kaso na ako Although, panalo lahat. At kinarma pa yung mga nagkaso. Kaya ikaw, Ontiveros, antayin mo yung karma mo. Relax ka lang. Darating yan sa 2028. Magbumuka kang tae.
Di ba? Kaya maraming salamat, Attorney Jordan Pizarro, mabuhay ka. Pagpalain ka nawa, sabi nga, gambante ko dasay, pagpalain ka pa at sana ay pagpatuloy mo yung magandang gawain mo para sa ating bayan. Okay? Ngayon, pag-usapan na natin yung kaso. Nako, ayan na, exciting. Kasi alam nyo mga kababayan, etong kaso na ito, pakita lang natin. Yan. Ay, nako po. Yung kaso na yan. Yan. Sinasabi dyan, linawin na natin, maraming mga yan maraming paliwanag yan. Maraming sinasabi dyan. Okay? At yan ay iisa-isahin natin. At pag-uusapan natin, ano bang nangyari? Bakit ganyan? Ang desisyon ng korte. Di ba? Pag-usapan natin. Ito, una, sinasabi ng korte dyan na walang malis, okay? Hindi napatunayan na may actual malis. Napaka-importante kasi sa cyber libel ang actual malis. Ano ibig sabihin nitong actual malis? Remember, si Mauricio, yung witness na umamin na binayaran, itinago siya ni Ontiveros. Yun yung statement ni Mauricio. Okay? Statement niya po yun. Kami po, at yung iba pa pong kakasamahan ko, ay nagkomento. Di pala Mauricio. Maurilio. Sorry. Pasensya na. Maurilio. Okay? Mauricio ko na Mauricio. Maurilio. Ayan. Sabi nung, yung Rene. Alam ko Rene yan yung pangalan. Si Maurilio na lang, sige. Si Maurilio, ang sabi niya, binayaran at tinago daw sila at talagang pinipilit sila ng kampo ni Ontiveros. So kami naman nagkomento. At ang isa nga sinasabi namin, sumagot ka, totoo ba yan, hindi ba yan? At bigla kaming dinimanda at sinabing may cyber libel daw yon. Tanggalin ko na muna dito na hindi nakikita yung ating lita na lang natin. Yan. Okay? So sabi nga doon, kami daw po ay nagsisinungaling. Ito ang sinabi ng korte. Walang actual malis. Ano ibig sabihin ng walang actual malis? 1, hindi napatunayan na nagsisinungaling kami. Ibig sabihin, yung paratang ni Maurilio, okay, ay hindi niya napatunayan na mali. Okay? Wala siyang pinresentang ebidensya na magpapatunay na mali yun at the same time, hindi niya mapatunayan na alam naming mali yun. At itinuloy pa rin namin yung banat. Yun yung tinatawag na actual malice. Kailangan patunayan mo na etong tao na to, alam niyang mali, alam niyang kasinungalingan, and yet diniscuss niya pa. At kinumentohan niya pa. At tilang sinasabi niyang totoo. Okay? Doon pa lang sa basic na hindi niya napatunayan na sinungaling si Maurilio ay malaking bagay na. Di ba? Ibig sabihin wala siyang napresenta na etong taon to nagsisinungaling. So, kung nagsisinungaling siya, dapat alam namin na nagsisinungaling siya, and yet binanggit pa rin namin na totoo yung sinasabi niya. Yun yung actual malice. Ang problema, hindi niya nga po napatunayan. So, anong ibig sabihin ng hindi niya napatunayan na sinungaling si Maurilio? Ibig bang sabihin nito, totoo ang sinasabi ni Maurilio? Come to think of it. Kasi wala naman siyang kasi kaya nga siya natalo kasi wala siyang pinresinta. Wait, kasinungalingan yan, alam nilang kasinungalingan, and yet pinakalat pa rin nila. Yun yung actual malice. The mere fact na wala kang napatunayan na kasinungalingan, ibig sabihin, wala. Pero linawin natin hindi sinasabi ng DOJ na totoo yung sinasabi ni Maurilio. Okay? Hindi niya sinasabi ng DOJ yun. Kasi sa DOJ ito kinaso Pero mas masakit, hindi napatunayan na sinungaling. At sa batas, malaking diferensya nun. Di ba? Ibig sabihin,
Hindi man sinabi ng DOJ, si Maurilio, totoo yung sinasabi niya. Walang sinasabing gano'n ng DOJ, linawin natin ha. Pero ang matindi dyan, yung sabihin na, sandali, hindi napatunayan ni Ontiveros yung akusasyon ni Rene o ni Maurilio na mali siya o kasinungalingan yun, di ba? Walang nagawa si Ontiveros. Mantakin mo. O ano ito? Di ba? So ibig bang sabihin nito, ano siya? Katotohanan? Yung mga sinabing binayaran siya, katotohanan? Kasi hindi ka nagpresenta eh. Kaya nga sabi ko sa iyo, halimbawa, kuwari yung mga kakasuhan ka ng cyber libel. Kunwari may sinabi ako sa isang tao na etong tao na ito, nangutang sa akin ng 5 milyon. Sana totoo. Sana may 5 milyon ako. Diba? Nangutang tong taon doon sa akin ng 5 milyon at di niya binayaran, walang niya siya, bla bla bla. Diba? At bigla akong kinasuhan ng libel nung tao na yun. Sabi niya, wow, sinisirang puri mo kong? O eto, kaso, plak! Mo, diba? O ngayon, paano ngayon mananalo siya? Kailangan patunayan niya na wala siyang utang. Patunayan yun. Diba? Patunayan niya na mali ako. So, anong ibig sabihin nun? Kung nanalo ako sa kaso, ibig sabihin, hindi man sinabi ng korte o hindi man sinabi ng prosecutor na totoo yung sinasabi ko, pero one thing is true. Hindi mo napatunayan na wala siyang kaso. Diba? Kuwari, sinasabi mo sinungaling ang isang tao. Ikaw magsasabi, obligasyon mo ngayon na patunayan na mali siya. Ikaw dapat ang maglatag ng ebidensya. Ikaw ang may burden of proof. Diba? Na mali ako. Anong hatol? Wala. Zero. Nada. Ni isang matibay na ebidensya na kasinungalingan ang sinabi ni Maurilio. Nada. Wala. Walang ebidensya. Talo. Olat. So balik natin ngayon ng tanong. Ontiveros, ibig bang sabihin nito, totoo ang mga akusasyon ni Maurilio sa'yo? Na tinago nyo daw siya? Sinuhulan nyo daw siya? Tanim witness daw siya? Kasi kung gumawa ka na ng parang tawag dito, hakbang para idemanda kami, bakit hindi mo pinatunayan sa korte na hindi totoo yung sinasabi ni Maurilio at alam nitong mga to na hindi totoo yon at tinuloy pa rin nila? Nakukuha nyo? Kaya nga sabi ko sa inyo, sumuplak sa kanya to. This is a victory for every Filipino, not only me. Not only Topacio o sila, kung sino mamampug dinimanda doon. Hindi to victory namin, victory natin lahat to. Bakit? Napatunayan natin na itong si Ontiveros, hindi niya kayang patunayan na sinungaling si Maurilio. Ibig sabihin ba nun, totoo ang sinasabi ni Maurilio sa'yo? Na binayaran niyo siya para maging witness laban kay Pastor Kibuloy? Kasi hindi niyo napatunayang mali eh. Di ba dapat patunayan nyo? Kaya nyo nga kami dinimanda eh. Parang sinasabi nyo hindi totoo yan o dinimanda nyo kami. Ano sabi ng korte? Hindi mo napatunayan na mali kami. So patay tayo dyan. Kaya nga victory ito eh. Ito ang victory. Di ba? Victory ito na para sa mga Pilipino, nalaman natin ang tunay na katotohanan nito. Sabi nga ng DOJ, hindi sinabi ng DOJ, okay? O sabihin, negative. Hindi ito ang sinabi namin. Hindi nila sinabi na mali ang opinion ng mga vloggers. Ang sinabi ng DOJ, linawin lang na po natin to ayon dito sa desisyon. Hindi napatunayan na kasinungalingan ang pinanggalingan ng opinyon. Malinaw yun. At kapag hindi mo napatunayan kasinungalingan, hindi ka din pwede magdemanda ng libel. Ganun lang kasimple yun. Ganun kasakit. Hindi mo napatunayan. Di ba?
Kung si Maurilio, eto, makinig kayo mabuti dito kung si Maurilio ay sinungaling talaga, nag-iimbento, gawa-gawa, at scripted ang kanyang sinabi na ikaw di umano, allegedly, ay kinuha sila, binayaran siya, kinumbinsi na magsinungaling laban kay Pastor Kibuloy. Ha? Eh di dapat madali mo yang napatunayan. Kasi kasinungalingan eh. Eh hindi mo napatunayan. Diba? Ganun lang kasimple. Kung si Maurilio ay nagsinungaling talaga, nag-imbento, gumawa, nag-istorya, nag-scripted, dapat madali mo yang napatunayan. Pero hindi mo nagawa. Ano ibig sabihin nito? Hindi sapat ang ebidensya mo. Mahina ang kaso niya sa amin at masyado kang feeling mo talaga nasa tama ka. 'Di ba? Alam mo, hindi ka natalo dahil maingay ang mga vloggers. Hindi ka natalo dahil maraming naniniwala kay Maurilio. Pero natalo ka dahil hindi mo napatunayan na sinungaling siya. Yun lang kasimple yun eh. So, ladies and gentlemen, kung hindi napatunayan niya na sinungaling si Maurilio, ibig sabihin, the accusation of Maurilio still stands. Diba? Ibig sabihin, may pawang katotohanan until mapatunayan ni Ontiveros na kasinungalingan ito. Diba? Ulitin natin hindi ho natalo si Ontiveros dahil sa technicality ha. Walang ganun. Lalo namang hindi siya bumagsak dahil sa connection namin. Wala naman kaming connection dyan. Lalo na ngayon na nasa opposition kami. Ikaw nga sip-sip kay Marcos. Hindi din natalo dahil sa ingay namin. Dahil kita mo naman, ikaw ang pinakamaingay na balakatak ang bunganga mo dyan sa Senado. Eh, natalo ka. Dahil hindi mo napatunayan. Walang laman. Di ba? Alam mo, ito mga kababayan, itong pangyayari na ito, sabi ko nga sa inyo, ito ay matatalaga sa kasaysayan na itong si Ontiveros ay hindi niya napatunayan yung akusasyon ni Maurilio na sila ay binayaran nila Ontiveros, sila ay kinunbinsi magsinungaling at binigyan ng affidavit na para akusahan si Pastor Kibuloy. Kaya nga yung mga nagsasabi sa akin, kasi may mga kaibigan ako nagsasabi, bakit nyo ba kinakampihan si Pastor Kibuloy? Bakit nyo ba, alanganin yung doktrina niyan, alanganin yung ganito-ganito. Alam mo, hindi namin naman kinakampihan si Pastor Kibuloy dahil sa doktrina o sa paniniwala niya sa relihiyon. Kasi kung gano'n ang basihan, ang dami nating hindi dapat paniwalaan. Bakit? Di ako naniniwala doon sa ganitong klaseng relihiyon eh. Sa ganitong relihiyon, di ako naniniwala eh. But this is not a talk about belief or doctrine. Di ba? In theology. This is about the person. The person na nakatulong ba siya sa bayan. Ako naniniwala ko, ang daming nagawa ng kingdom o yung kingdom of Jesus Christ na kanilang samahan sa bayan natin. And I've seen it in my own eyes. Yun na lang, alam mo, pumunta ka sa Davao City, bakit yung mga IPs doon gustong-gusto si Pastor? Hindi to kinonvert Remember, they were not forced to convert at hindi sinabing, mag-convert muna kayo bago namin kayo tulungan. Ang daming Muslim na gusto si Pastor. Diba? Bakit? Nag-convert ba yung Muslim? Hindi rin. Hindi gawain ni Pastor ang kumbinsin kang pumasok sa kanila. Tutulong siya at tutulong siya. Yan ang nakita. Kami nga, hindi nga kami kinukonbinse. Palamura pa rin bunganga ng Banateros eh. Ito nga si Jack eh. Sa SM9 na, dumi pa ng bunganga. Totoo naman eh, di ba? Hindi yun eh. It's because meron talaga siyang nagawa sa bayan. Ang dami niya nagawa sa bayan, sa Davao City. Kita namin yun. Inilibot kami. Pinakausap kami sa tao. Hindi yung peke, alam mo yun na, ito, gagawin lang namin. Hindi, pinakausap kami sa tao. Nakausap namin. And they were really thankful kay Pastor Kibuloy.
Oh, ngayon, may akusasyon sa kanya. Bakit kami naniniwalang hindi siya guilty? Nakita namin mga ebidensya eh. Alam namin yung nangyayari. Meron kaming alam doon sa nangyayari. At isa pa, ito si Rene. Kitang-kita na ninyo. Hindi na patunayan. Nung mismong inakusahan ni Rene. Tandaan ninyo, nag-akusa si Rene dito sa tao na ito, si Ontiveros, na kinuha sila, binabayaran sila para magsinungaling. Hindi na patunayan ni Ontiveros na mali si Maurilio. Walang sinasabi, ulitin ko, linawin ko, walang sinasabi ang DOJ na totoo ang sinasabi ni Maurilio. Wala pa dun sa ganong aspekto. Pero isa ang sigurado, hindi na patunayan ni Ontiveros na nagsisinungaling kami, may actual malice, dahil hindi niya napatunayan na nagsisinungaling si Maurilio. Kasi magkakaroon lamang ng actual malice sa part namin kung etong source na o kinomentohan namin ay nagsinungaling din. Eh wala nga eh. Actually, isa pa lang yan. Yung pangalawang, nandun sa decision ng DOJ, sinabi ng DOJ, Ontiveros, huwag kang balat sibuyas. Yan ang totoo. Yan ang sinasabi ng paulit-ulit. Yan po ay desisyon na po ng Supreme Court. Ha? Na huwag maging balat sibuyas ang kahit sino mang public official. Being sensitive, sabi doon, has no place in this line of service. Gago! In Tagalog, kung politiko ka, hindi ka pwedeng balat, sibuyas at amoy bawang. Ay, iba pala. Iba pala. Gago! Diba? So, ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple yun, Ontiveros. Lumayas ka na dyan sa posisyon mo kung balat sibuyas ka. Ang hirap dito sa mga politiko na ito, nang hilig magdemanda dahil lang nasaktan sila. Di ba? May ganun silang eksena. Nasaktan sila. Keso na-hurt ang kanilang Kung ayaw niyong ma-hurt ang inyong feelings, lumayas kayo dyan sa posisyon. Wala kayong karapatan. Dahil Korte Suprema na ang nagsabi niyan. Alam mo, ilang beses ko na nabasa yan. Sa dami ng libel ko. Ilang beses ko na nabasa yung part na yan. Public officials should not be onion skin. Yun ang laging desisyon ng piskal eh. Sa mga cyber libel ko. Kasi alam mo, sabi kasi nila sa akin, sabi nila, ewan ko kung totoo, pero kasi naman banat ba, pag bumanat ka, ang sakit. Alam mo, masakit lang akong bumanat kung totoo. Kung hindi naman totoo, hindi ka masasaktan. Sabi ko nga sa inyo, kahit sino pang bumanat sa akin na bakla ako, tsupain ko pa sila. Alam mo yun? Kasi wala ka... okay eh. Sige, go. Bana, gusto mo yan? Si Mocha nga, alam na inis ako sa mga bayot. hindi naman sa lahat. Sa mga bad ding. May mga good ding naman eh. So, kung may bumanat sa akin na meron akong bayot ako, walang problema sa akin. Go anytime, everyday. Gusto mo bayot bay pa? Palitan na natin pangalan ko. Bayot bay na lang eh. Kasi alam ko hindi totoo. Meron pang isang pangit na loyalista. Inakusahan ako na may anak daw akong hindi sinusustentuhan. Anak ng tutsa. Alam mo, lahat ng kaibigan ko, lahat ng katrabaho ko, yan nga ang pinipilit sa akin magkaanak. Wala daw mag-aalaga sa akin. Gago! Sabi ko, may mga nurse naman na sexy dyan na pwedeng bayaran. Ay, hindi, biro lang. Gago! Yan ang lagi. Kahit nga tatay ko sinasabi sa akin, magkaanak ka naman na ba? Wala ka pang anak. Sabi ko, baog ako. Gago! Oh, kaya nung yung inimbentohan niya ako ng kasinungalingan na may anak daw ako, tawan-tawa ako kasi sabi ko, how I wish. How I wish may anak talaga ako. Tapos pag ayaw ko na, bigay ko na lang sa tatay ko, bahala na lang sila mag-alaga, ganun ba? Hindi, naintindihan niyo yung ibig ko sabihin. Lalo na kung public official ka.
Huwag kang masaktan kung hindi naman totoo. Pero kung totoo, masakit talaga. Ontiveros, bakit masakit ba to sa'yo? Yun ang tanong ko, nasaktan ka dito sa banat namin? Eh baka naman totoo tong banat namin sa'yo. Kaya ka nasaktan. Ontiveros, ang hirap sa'yo. Gusto mong tumakbong presidente, ganito ka. Anak ka ng tutsa. Ang presidente, hindi ganyan. Walang presidenteng marupok. Walang presidenteng mahina. Yung ngayon lang. Yung presidente ngayon, sobrang hina. Wala tayong magagawa. Ganyan na talaga yan. Pero ganun di ba? Malinaw na malinaw yun. Huwag kang balat sibuyas. So, kung alam mo yan, bakit mo kami ginaganito? Isa lang ibig sabihin nito. Yung katarantaduhan mong you are a human rights advocate. Kasi yan ang isa sa mga advokasya nito ni Ontiveros Yung human rights advocates mo na estilo pinapalabas sa taong bayan ay isang katarantaduhan. Bakit? Karapatan din namin As a human, we have a right as a freedom of speech as long as we do not invent. We do not invent. Dito sa aming komento, hindi naman kami nag-invento. Invento ba namin yung nag-akusa sa'yo? Nagtaka nga kami. Ang kinasuhan mo kami, hindi siya. Bakit? Kasi ayaw mong direktang madesisyonan ng korte na nagsisinungaling ka? At hindi mo napatunayan na sinungaling si Maurilio? Yun ba? Ibig sabihin nun? Hindi, imagine niyo to Sa dami-dami ng kakasuhan ni Ontiveros, bakit kaming mga nagkomento, hindi yung tao na yon? Unless meron siyang kaso, I do not know. But as of now, ang alam ko, wala pang kaso na, ewan ko correct me if I'm wrong, I'm willing to be corrected. Pero as of now, wala akong nakikitang kaso doon sa tao. Kasi dito sa kaso na to, may lumabas na balita. Kaya lang kasi, magulo Magulo yung balita. Sa kaso na to, nagulat ako kasi wala si dito. Wala si Rene dito. Sandali i-double check nga natin, baka mamaya mali tayo. Pero alam ko kasi wala siya dito. So ano ibig sabihin na wala siya dito? Bakit kami ang kinasuhan mo? Ito yung mga kinasuhan niya. Versus Attorney Ferdinand Topacio. Pangalawa talaga ako, Byron Cristobal alias Banat Bay. Jeffrey K. Eric. Si Crisette. KP, kasama ka dito. Congrats din sa'yo. Si Joy Sonsa, si Alex Destor. Alex Destor alias Tio Moreno. Alex! Ang ina mo, Tio Moreno. May pa-Alex, Tio Moreno ka pa. Alex pangalan pa mo pala, ha? Sa gabi, ano pangalan mo, Alex? Tio Moreno sa umaga. Sa gabi, ano? Gusto wala si Rene dito. Ay, ba't di mo kinasuhan si Rene? Ibig bang sabihin nun, di mo kaya talagang patunayan na mali siya? O nagsisinungaling siya? Alam mo, this will hunt you down. Maling-mali yung ginawa mong step nung dinimanda mo kami. Sabi ko sa'yo, ibabalik at ibabalik ko sa'yo to hanggang 2028. You just created a monster. Your monster. I'm telling you, ibabalik at ibabalik ko sa ito hanggang 2028 na hindi mo na patunaya na sinungaling kami, na may malis kami sa aming pagsalita at pagbigay opinion doon kay Rene o si Maurilio. Ibig bang sabihin din nun, hindi sinungaling si Maurilio at totoong tinanim nyo lang siya? Nako po, Ontiveros, nayari ka, checkmate ka. Kaya salamat na lang sa napakatikas kong abogadong si Attorney Pizarra. Si Attorney Jordan Pizarra. Jordan, pangalan pa lang panalo na di ba? Jordan Ay, nako. Ontiveros, yari ka talaga dito. Sabi ko sa'yo, yari ka dito. Ito, pag-usapan naman natin itong si yung pag-amin di umano ni Sandro Marcos na meron talaga siyang allocation. Dito, napakalinaw dito. Hindi niya itinanggi na may allocation siya.
At sinabi niya pa kung kanino galing yung allocation. Dumepensa na si presidential son Sandro Marcos sa issue ng umano'y allocable so soft pork sa kanyang distrito. Wala raw siyang kinalaman dito. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Sinagot na ni House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos ang issue na isa umano siya sa mga nakatanggap ng pinakamalaking pork barrel mula 2023 hanggang 2025. Sa isang panayam, nanindigan si Congressman Marcos na wala siyang kinalaman sa alokasyon ng DPWH funds para sa 1st District ng Ilocos Norte sa ilalim ng National Expenditure Program. Number one, that was a initiative of the executive. Number 1, that was. Ibig sabihin, meron. Di ba? Kasi kung wala, sasabihin mo, there was no allocation. Dito, ang sinasabi niya, that was allocated by the executive branch. So, hindi mo tinatanggi at ina-admit mo na ngayon na meron talagang allocation sa'yo. Di ba? Ang sinasabi mo lang dito, hindi nanggaling sa'yo yun kung hindi sa executive. Eh, kanino ba talaga manggagaling yung ginagawa mo kaming tanga? Ay, hindi, kayong mga followers mong tanga. Kanino ba talaga nanggagaling ang budget? Di ba sa executive naman, ang budget ang gagaling sa DBM, kaya nga Department of Budget and Management, sila ang naglalagay, ito budget sa ganitong departamento, ganitong budget sa ganitong departamento. At sila rin na nagsasabi na kung saan meron kang allocation. Humingi ka ng allocation. At hindi mo tinanggi sa statement mong ito. Ang sinasabi mo lang, executive ang nagdesisyon yan. Sino ba pinuno ng executive? Tatay mo. Gago! Alam mo, kesa na natulungan ka nitong statement mo, lalo kang nalaglag, Brad. Lalo kang nalaglag. Diba? Kesa na natulungan ka. Meaning wala po kinalaman ang congressman, wala po kinalaman ang legislative sa pag-allocate ng kahit anuman na amount doon. Bilang isang mambabatas, bilang isang tao na kung ang kanyang trabaho na ipaglaban ang kailangan ng kanyang distrito, my mayors, my constituents, my barangay captains come to me with priority projects all the time, and it is my job to forward those projects where necessary. But it is the prerogative of the executive as to where those funds go when the NEP arrives into Congress. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, Nobyembre noong nakaraang taon, sinabi nito na nakakuha si Congressman Marcos ng 15.8 billion pesos in DPWH funds o tinatawag ding allocables mula 2023 hanggang 2025. Ang tiyuhin naman niyang si dating House Speaker Martin Romualdez nakakubra raw ng noong nakaraang taon. Sinabi nito na nakakuha si Congressman Marcos ng 15.8 billion pesos in DPWH funds o tinatawag ding allocables. 15.8 billion. $15.8 billion. Tang ina. Alam niyo kung magkano yun? 15.8 billion. Ibig sabihin, sa 1 billion kasi, 1,000 million eh. Alam niyo ba yon? Sa 1 billion, 1,000 million. Sino sa atin, taas nyo nga kamay nyo dyan, nakahawak ng 1 milyon. Taas nyo kamay nyo. Tapos yung 1 milyon na yan, baliwala lang sa inyo o malaking bagay sa inyo. Sige nga, tanungin ko kayo. Di ba sa 1 milyon, grabe kung ikaw ay nakahawak na niyan, ay talagang tuwang-tuwa ka at pag-iingatan mo yan, 1 milyon yan. Marami na akong magagawang negosyo dyan. Marami na akong magagawang pagbabakasyon dyan. Marami na akong mabibiling mga pagkain dyan. At makakabili na ako ng talagang pangangailangan ko, maaring motor, sasakyan. Yang 1 milyon na yan, di ba? Eto, mga kababayan, hindi 1 milyon. 1,000 million ang 1 billion. And this is 15.8 billion, ladies and gentlemen. Ang tanong,
Ang tanong, meron bang flood control project o any project na ginawa si Sandro Marcos dyan sa Ilocos Norte? Kasi ang balita ko, pinuntahan pa ng isang vlogger. Yung tawa ng tawang vlogger. Wala eh. So, kung wala, asan yan? Anak ka ng weteng, oo. Anak ka ng weteng talaga, oo. Mula 2023 hanggang 2025, Tapos, dito ka magtataka, ang nakasuhan, si Jinggoy, si Villanueva, at yung dating senador na si Revilla at si Chis Escudero. Sila ang kakasuhan. Bakit? Nasa majority except si Revilla. Si Revilla kasi hindi naman siya senador. Pero yung tatlo, nasa majority. Ibig sabihin, mababawasan na majority. Ngayon, dikit. Pag nabawasan yung tatlo, wala pa si Bato, talaga may hirapan na magpalit ng leadership sa Senado. Tapos, sino ang nagpakaso? Si Lacson. Sino si Lacson? Yung sweetheart tuloy. Yung partner ni Soto na Senate President. It is really obvious na kaya pinakasuhan yung tatlo na yun. Ha? Dahil po sa ayaw lang nila na magkaroon ng chance ang minority na mapunta sa Senate Presidency. Ganon sila katarantado. Nilalaglag nila kasamahan nila para lang sa kapangyarihan. tiyuhin naman niyang si dating House Speaker Martin Romualdez nakakubra raw ng 14.4 billion pesos na allocables para naman sa 1st District ng Leyte. Pero giit ng kongresista, DPWH ang makakasagot tungkol sa issue. With regards to that, you will probably have to ask the DPWH. But again, it is the job of a congressman to fight for the projects in their district to make sure that the constituents... Ba't di mo masagot kung asan yung project? Di ba, simple-simple, asan yung project? Ba't di mo masagot? Anak kayo ng weteng. are well taken care of and that their priorities are met and received. Isa ang 2023 to 2025 National Expenditure Program sa mga pinagbasehan ng pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Partikular na ang tinatawag nilang BBM parametric formula na naging daan umano para mangyari ang sistematikong korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Ayon sa reklamo ni Liza Maza at iba pang miyembro ng progressive groups, dinisenyo ang BBM parametric formula para pondohan ang allocables na nasa discretionary priorities ng mga mambabatas. Pero nanindigan si Congressman Marcos na DPWH lang ang makakasagot nito bilang implementing agency ng infrastructure projects sa bansa. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Mag-follow sa aming mga social Di ba? Ayan o, napakalinaw ho mga kababayan. Hindi itinanggi, itinuro lang ang executive. Ang problema dun sa executive, si Marcos yun eh. Marcos yun eh. Yung tatay mo yun. So tatay mo ang may pasimuno ng allocation sa lugar mo. Hindi ba napaka ano ho niya, walang delikadesa? Tinuro mo yung tatay mo eh. Executive, oh. Sino ba pinuno nun? Ikaw. Yung tatay mo, sorry, pamilya nyo. So, yung tatay, si BBM, binigyan ka ng allocation na 15 mahigit billion. Anong klase yun? Diba? Yan ang mahirap sa inyo eh. Anyway, ito, tuloy natin. Ito pa, isa pang usapin na etong si Rimul. Ito pa.
Sa patuloy na pagsisiyasat sa mga kontrata ng Balog-Balog Dam project sa Tarlac, nadiskubre ng Bilyonaryo News Channel na sumipa ang budget para sa maintenance and other operating expenses o MOOE ng proyekto. Ito ay mula nang ilipat ang National Irrigation Administration sa opisina ng Pangulo. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Andrea Salve, live nag-uulat mula sa Quezon City. Andrea, may sagot na ba si NIA Administrator Eduardo Guillen dito sa issue na ito? Corina, malaki nga ang naging discrepancy ng hiniling at naigawad na pondo sa NIA para sa Balog-Balog Dam Project, particularly noong taong 2025. Nakausap nga namin si NIA Administrator Eduardo Guillen at ipinaliwanag niya ito. Taon-taong humihiling ng pondo ang National Irrigation Administration o NIA sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon para sa maintenance and other operating expenses ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa bayan ng San Jose sa Tarlac. Mula 2023 hanggang 2025, consistent ang NIA sa paghiling ng 261 million pesos para rito, batay na rin sa National Expenditure Program. Noong 2023, mula sa 261 million proposed budget, mahigit 789 million pesos ang naaprubahan sa ilalim ng national budget. Bagaman nanatili sa 261 million ang budget para sa proyekto noong 2024, kapansin-pansin ang malaking ipinagkaiba sa sumunod na taon. Sa 2025 GAA kasi, ang 261 million proposed budget lumobo sa 2.750 billion pesos. 2017 pa nang magsimula ang construction ng proyekto sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa mga ulat, nakuha ng consortium ng Filipino at Chinese companies na ITP Construction Incorporated at Guangxi Hydroelectric Construction Bureau Company Limited ang kontrata na nagkakahalaga noon ng 5.8 billion pesos. Dapat ay makukumpleto na ito noong 2018. Pero noong 2019 ay humiling ang NIA ng contract extension hanggang 2022 dahil na-delay ang construction ng proyekto. Sa 2024 report ng Commission on Audit, sineta nito ang NIA dahil sa umano'y dalawang terminated contracts ng proyekto na may halagang 6.64 at 6.95 million pesos respectively. Mula rin 2023 ay taon-taong nabibigyang diin ang proyekto sa budget hearing sa Senado dahil nga sa pagkakaantala at posibilidad ng pagkakawaldas ng nailalaang pondo para rito. Mula kasi sa Department of Agriculture, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na malipat ang ahensya sa Office of the President noong 2024 sa ilalim ng Executive Order No. 69. Matapos ang termination ng contracts noong 2024 at ang masusing pag-aaral, noong nakaraang taon ay inaward ng NIA ang bagong kontrata sa proyekto sa Santa Clara International Corporation sa halagang 7.67 billion pesos. Ngayong taon din ay meron itong mahigit 641 million pesos para sa maintenance and other operating expenses. Corina, ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, guaranteed na raw ang pondo para sa bagong kontrata. Taunan daw itong ibibigay kaya umabot. Grabe ito, no? From 200 plus million, naging 2.7, which is supposedly maintenance nga eh. Taon-taon, di ba? Ibig sabihin ng maintenance, alam mo na. Di ba? Halimbawa, sa kotse, PMS. PMS mo, taon-taon, di ba? O every 6 months, alam mo na kung magkano yung gastos. Ngayon, kung magkaroon man ng discrepancy, sabihin, tumaas man ng konti, yung gastos, napakaliit lang. Di ba? Hindi naman ganun kalaki ang itataas. Pero this time, from 261, lumobo noong 2025. Ito, ayan o. Asan dito yun? Ito muna. Ayan. Ayan. Tingnan ninyo. Bakit do sa budget na yan, naging 261 naging 2.7? Kasi ito yung election year. Gago! Di ba kaya nga corrupt na budget ay yung 2025 budget? Kasi nga, ito yung pinagkuhanan ng mga lintik na AKAP, lahat na lang ng AYEX, lahat na lang ng pangsuhol sa mga butante, dito nyo kinuha noong 2025 budget.
eto, from 261, naging 2.750 billion. Ang tanong, magkano talaga kaya ang ginamit dyan? Magkano napunta sa bulsa ng opisyal dyan sa NIA? At saka ilan ang napunta doon sa naglagay? Tandaan ninyo, desisyon niya ng presidente. Ha? Desisyon niya ng DBM na pinamumunuan ng sekretary at yung sekretary sumusunod lang doon sa utos ng presidente. Ang tanong, hindi kaya ginamit siyang pondo sa pangangampanya? O ito, lagyan namin kayo dito pero ang gagamitin nyo lang dito, isipin nyo this is 2.750. Kahit nga tumaas halimbawa 261 million, tumaas. Gawin na natin 750. So may 2 billion na napunta kung saan-saan. Tama, mali? Tama, mali? Grabe, no? Grabe sa Pilipinas talaga. 20 termination ng contracts noong 2024 at ang masusing pag-aaral noong nakaraang taon ay inaward ng NIA ang bagong kontrata sa proyekto sa Santa Clara International Corporation sa halagang 7.67 billion pesos. Ngayong taon din ay meron itong mahigit 641 million pesos para sa maintenance and other operating expenses. Corina, ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, guaranteed na raw ang pondo para sa bagong kontrata. Taunan daw itong ibibigay kaya umabot ng bilyon ang pondo para sa proyekto noong taong 2025. Hindi lang 261 million ang hinihingi namin. Ang hinihingi namin is yung approval ng NEDA board. Sinasabi rin niya kung ilan dapat ang ilalabas yearly. Kasi hindi naman niya ilalabas buo yung budget dahil yearly may accomplishment ka eh. Corina, ang mahigit 641 milyon na pondo naman ngayong taon ay sapat daw para sa mga kailangan nilang bayaran sa bagong contractor. Corina. Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat ang live mula sa Quezon City. Manatiling nakatutok sa Grabe, no? Billionario News. Ay nako, malupit talaga itong gobyerno natin, ano? Grabe, ang laki ng ng discrepancy sa mga budget natin, ano? Yan yung 2025. And yet, sinabi nila walang substance. Walang substance yung impeachment ni Marcos. Gago! Ay nako, kayo talaga, oo. Ay nako. Eto, isa pa. Iyan na natin ito. Importante ito kasi alam mo, ito. Itong sinabi ni... Di ba? Wala ko inaamin. Ito pa yung nangangarap maging presidente. He's open. He's not closing his door. No, what you said, Secretary, was that you have the experience, the executive experience. Yes, being in the cabinet really opened my eyes to what the country is all about, how to make it, how it runs, what makes it difficult. Who are the best. Dahil lang doon na nasa punta siya sa cabinet, may idea na siya paano patakbuhin ang gobyerno. Palpak nga eh. Hindi, mga kababayan, kung sa tingin ninyo hindi palpak si Marcos at ang gobyerno niya, boto nyo to ha. Pero kung sa tingin ninyo, naghirap kayo lalo, nagtaas ang bilihin at lalong naging malala ang krimen sa Pilipinas, huwag nyo iboto to. Ganun lang kasimple. Alam daw niya eh. People around, what to look out for, what are the red flags, what are the friction costs around, what makes it difficult, what makes it easy. Those things are what you learn firsthand. And knowing all that, it didn't scare you away. No, it's one of the most thrilling experiences you can ever have, is to serve in the cabinet. Because you're in the room where decisions are made. And showing up in that room means a lot. Even just listening means a lot. So does that, did your being in the cabinet, has it increased the chances or the openness of your mind? Yun lang yun. O edi lahat na lang ng nasa cabinet, pwede nang tumakbong presidente. Anak ka ng weteng, oo. Ano ba yung cabinet na yan? May ginto ba dyan sa loob ng cabinet?
Meron mang karunungan dyan. Baka may genie dyan. Possible run in 2020. It's always been open. I cannot lie to you, but whether or not I will is the question. So. You did Fair say, enough. Secretary, you have 36 years of loyalty, the Remullans to the Marcoses. More than already, 40 years. 40 years na. 40 86 decades. eh. No, 79 pa kami magkasama. So more than. Would an endorsement of President Marcos for 2028 be a big thing for you? I will not run if he doesn't endorse me. Nak ng puta, ha? That's new. That's new? Kahit bagsak na ang kaluluwa ng administrasyon ni Marcos? With its negative ratings, how can that endorsement mean anything? I serve at the. It's the way. It's a family thing. It's the confidence thing. It's the machinery. No, you're so cynical. Yes. That's the truth. That's the truth. That's the only thing na hinahabol mo kay Marcos. Oh, di ba? Paya ka. You heard it right. Kasi sinong nasa katiniang isip na yung tao na yun bumabagsak na. -3, -20 yung mga trust rating ng tao na yun. And yet didikitan mo pa siya. Negative na siya. 'Di ba nasa tamang kaisipan at common sense lang na pag dinikitan mo ang taong bumabagsak na, ikaw ay babagsak din? Ikaw ay matatalo din? Pero bakit? Anong meron? Tama yung sinabi nung nag-i-interview. It's the machinery. As simple as that. You have the money, the machinery, because that's the 1% chance na mananalo ka is yung machinery. Kesa naman sa 100% talo ka, at least may 1% na mananalo ka dahil sa pera. Machinery at saka Comelec. Di ba? Ngayon kasi yung issue ngayon, Comelec na eh. Comelec na ang nagdidesisyon eh. Kung sino mananalo, sino matatalo eh. Ba't ko nasabi? O, tingnan nyo si Abante. Talo na si Abante ha. Ha? Yung kalaban niya na inireklamo ng 3 beses na before na kesyo foreigner daw, hindi daw Pilipino. At 3 beses na rin nanalo. At sinabi ng Comelec before na siya talaga ay Pilipino, kaya nga naging councilor. Tapos all of a sudden, ngayon sasabihin ng Comelec, hindi siya Pinoy. Kaya disqualify siya. Invalid yung kanyang kandidatura, kaya panalo si Abante. That's a proof na ang naglagay talaga dito, walang iba kung hindi, sino naglagay kay Abante? Ala naman ako. Ala naman ikaw. Diba? Yung desisyon ng Comelec. So ito ba ang hinahabol mo? John Vic Remulla? Ito ba ang hinahabol mo? Ang panigang ka ni Marcos at panigang ka ng Comelec? Gago! I serve at the. It's the way. It's a family thing. It's the confidence thing. It's the machinery. No, you're so cynical. Yes. Can't you be positive, diba? We're here trying to paint a rosy I've been picture in you. this. Whatever I I've say, been you're in always this chair. You're and incredible. You're incredulous right away. Realist. Diba? Pahiya ka ngayon, ano? Nakarinig ka. Oh, lupit mo, Brad. Incredulous. I'm trying to talk in poetry. You beat me up with prose. Diba? So would it be safe to say that if That you was get poetry. so if you get the BBM's endorsement, let's not go there. Let's not it'll go there. increase your. Let's not go there. Speculative good, na. Sige. Good work will always sell Pakawalan na itself. natin si Secretary kasi baka Wala na, pahiya ka kasi. Gago! Hindi siguro siya prepared. Di ba? Baka kasi akala niya nandun siya sa friendly, kasi may mga ganyan friendly environment, interview. Siguro hindi siya prepared. Nung tinanong siya, machinery lang habol mo dyan. Anong sabi ng machinery? Alam na natin, Comelec, pera,
At saka siyempre, yung mga sumisip-sip sa probinsya na merong pondo ang congressman. Ako po. Hay nako, ladies and gentlemen, this is how our country is going now. Isipin nyo, hindi na ang taong bayan ang para bagang magdidesisyon sa mga mananalo o sino man ang maging o tatakbong leader ng bansa na to. Ang kinukonsider na ngayon ay yung machinery, it's not the people. Nakakaawa kasi dapat it should be the president of the people, not the machinery. Dahil nga lahat ng kanilang nakalinya na yung ombudsman, COMELEC, lahat ready na Alam na gagawin. Hindi talaga nila, alam mo mga kababayan, hindi nila gagawin na talagang maupo ang VP Sara Duterte. Ako, kinakabahan ako Kinakabahan ako na baka hindi nila talaga paupuin si VP Sara Duterte kahit manalo. Gagawa nila ng something. They would do their best na hindi makaupo yan. Dahil alam nila, pag nakaupo yan, tatadta rin sila ng kaso. Kasi ang dami nilang katiwalian sa gobyerno at malalaman yan. Once nagpalit ng administrasyon, malalaman ngayon kung sino yung mga kumalikot ng pera, sino yung mga walang hindi sumunod sa batas, at hahabulin niya ni VP Sara Duterte. Kaya takot na takot itong mga lintik na ito mawala sa posisyon. Dahil akala nila, dahil alam nila na sila ay mapapahamak at makukulong pag nawala na sa posisyon. Yan ang totoo. Kaya mga kababayan, let's really pray for our country at bantayan po natin ang bayan natin dahil nag-iisa ang ating bayan at wala nang iba magmamahal dito kundi tayong mga Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo lahat. Ako po si Banat Bay.